Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button na makikita sa ibaba. Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tanong na sino ang gusto mo ilagay sa next peso bill? Yan. Napakagandang katanungan niya. Pag-usapan natin yan. Ito ang aking opinion. Alam niyo mga kababayan, kung mapapansin niyo, sa bawat pera ng Pilipinas, may muka ng mga bayani o mga dating pangulo ng Pilipinas. Ano nga ba ang basihan para mailagay ka sa Philippine Peso Bill? Kung ako tatanungin niyo, ilang opinion lang. Kung ako ang tatanungin, sa susunod na peso bill sana, ang gusto kong ilagay, walang iba kung hindi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit siya? Sa maraming kadahilanan, no? Sa mga against sa ating Pangulo dati, no? Opinion yan. Labas ako dyan sa opinion niya. Pero ako bilang opinion ko, gusto ko talaga ilagay sa peso bill. Kaya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Bakit? Maraming kadahilanan. Maraming bilang henerasyon ngayon, no? Bilang bagong henerasyon ngayon. Sa henerasyon ko ngayon, siya lamang nakita kong presidente, no, na nagmahal ng tunay at tapat sa mahal ng Pilipinas, no? Siya lang talaga. Ang daming dahilan kung bakit ko siya hinahangaan at gusto ko siyang ilagay sa peso bill. Bakit? Ngayon lang ako nakakita ng mga presidente, sa mga presidente nagdaan, si Rodrigo Duterte lamang ang nagpakita, no, ng malasakit, no, ng pagmamahal, yung patriotism na tinatawag, no, na tinatawag. Kasi ang kailangan ng bansa, talagang totoo yan. Ang kailangan ng bansa natin, yung isang magaling, matapang, may panindigan, no? Sabi nga, kailangan natin ng kamay na bakal. Bakit? Sinabi niya, di ba? Droga, kriminalidad, korupsyon. Sinabi niya. So, dito muna tayo sa mga kriminalidad, no? Ang daming natakot sa kanya. Imagine mo pala, kung hindi siya naging presidente ng Pilipinas, hindi rin natin nalaman kung gaano nakarami ang drug addict sa Pilipinas. Imagine mo yan. Ano? Kaya, mapapansin mo sa balita, talagang, ito, may pinatay, ito lahat, may inabangan, no? May buntis, kaya pinatay, may sanggol, ni-rape, no? Grabe. Pero nung dumating ang ating Pangulo ng Pilipinas, no, makikita mo na lang yan, may balita nga. Pero yung balitang addict to, masamang tao to, di ba? Patay. Alin ang pipiliin mo? Di ba? Ang daming tumitirig siya sa kanya. Doon ko lang nakita yung katapangan ng isang tunay na namumuno ng bansa. Na pati mga human rights, no, inaano siya, masyado ka ng kampi, halatang halata, obvious na kinakakampihan pa nila yung mga masasamang tao. Iniisip pa na, bakit? Mapapaisip kayo, bakit mo kakampihan pa yung mga ganun? Diba? Sabi nga, digong hanggang dyan, pag hindi nyo ako sinunod, hindi nyo ako pinaniwalaan, may kalalagyan ko. Ang sarap
maglakad ka ng hating gabi, hindi ka talaga matatakot, no? Pero ngayon, katapos ng ating Pangulo, nakita mo naman harap-harapan, balik na naman, masasama, nandyan na naman. Grabe. Kung ako lang ang tatanungin, na napakarami kasi niya nagawa. Kung hindi sa panahon niya, yung mga nangyari sa Pilipinas, kung hindi sa panahon niya, ewan ko anong kinalabasan natin ngayon. Grabe talaga. So, napapansin nyo ngayon yung kaibahan. Hindi naman ako sa nagano. Sabi ko nga, sa henerasyon ko, masasabi ko rin sa mga anak ko paglaki nila, na sa henerasyon ko, may isang presidente, no, na nagmahal ng tunay sa ating bayan. Hindi lang sa ating bayan, sa lahat ng tao, no, ng laman ng ating bansa. Minahal niya. Kaya pinatawag siyang Tatay Digong. Sa mga DDS dyan, patunay natin yan, di ba? Na nagkaroon talaga. Kasi, maliban sa, di ba, sa ano natin, history, maliban kay Ramon Magsaysay, may mga nagagawa. Hindi ko naman sinasabi na ang mga presidente natin, walang mga nagawa. May mga nagawa. Pero ang sinasabi rito, yung tunay na nagmahal sa ating bayan. Di ba? Maliban kay Ramon Magsaysay, di ba sinusunod? Di ba? Ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siya may nagawa sa Pilipinas talaga. Siya talaga yung makita mo na hanggang ngayon nandyan. Maraming tinitilig siya. No? Pero ginagamit nila, dinadaanan nila. Maliban dun, sumunod sa Ferdinand Marcos Sr. Ay ito si Rodrigo Duterte talaga. Na kung pwede lang ibalik, no? Kung pwede lang ibalik sa posisyon, ibalik na para sa akin. So, ano lang, opinion ko naman. So, sa akin naman kung ano yung, siguro para sa akin is, karapat-dapat lang siyang ilagay talaga sa ating susunod na peso bill. Nailalagay nga dyan yung mga taong, di ba? Siya pa sa may nagawa siya, no? Siya na nga nagsasabi, pinaparatangan siya, no? Matay tao, di ba? Sabi nga niya, ano ngayon, ang pinapatay ko naman, yung mga walang kwentang tao na sumisira sa ating bayan. Siya na mismo may sabi niyan, di ba? At isa pa, ba't kayo salita kung ano ang pinagsasabi niyo sa akin? Kung ikaw may reklamo ka sa akin, mag-file ka ng kaso, haharapin ko yan. At isa pa ang sinabi niya sa ating mga Pilipino, kaya kong ngat-ngatin ang kulungan, basta madala ko lang kayo sa paraiso. Kaya kong, kahit mapunta ako sa impyerno, sabi niya, basta kayo lahat ay madala ko sa paraiso. Di ba kita mo yung presidente niya, na kaya niya ipaglaban? Diba? Kaya marami, hindi naman sa siya talaga ang karapat-dapat, no? Bilang henerasyon ko ngayon, sabi ko nga, darating ang panahon na ikukwento ko sa aking mga anak, apo, na sa panahon ko, sa henerasyon ko, may isang Pangulo na talagang nagpakita ng pagmamahal sa ating bayan. Walang iba, kundi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kadides palagay nyo, di ba? Karapatan, marapat na ilagay siya sa next peso bill. Ano sa tingin nyo mga kadides, sa mga kababayan kung mapagmahal sa ating bayan, di ba? Although, ang ating Pangulo ay ayaw niya na ilagay yung sa mga project na mga ginawa niya, yung pagmumukha niya, di ba? Doon ako na-touch. Doon ako na humanga talaga sa kanya. May nakita ba kayo? May isang mukha ko o pangalan ko man lang sa aking mga ginawa? Wala. Kasi hindi akin yun. Makikita nyo lamang aking pangalan sa aking lapida. Imagine nyo, tagos sa ano. Nung narinig ko yan sa kanya, sabi, grabe. Ayaw niya. Iba dyan, di ba tayo na pagbumuka ko. Ito,
Itong gawa ko, akala niya sa kanya pera, di ba? Ang kapal ng mukha, no? Di ba? So, napupunta tayo dun sa, ano, no? Dadala lang ako ng, ano, ah, basta sa akin, ang mas maganda sa next specimen ay ang mukha ng ating Pangulong Roa Rodrigo. Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Duterte. So, napaka, ano, no? So, ganyan, sa mga gusto mag-comment na para sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang po kayo. At sigurado sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, Robert agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Maraming po salamat. Ingat po lagi.